Honor's POV. Hindi ko masasabing naging madali mula na magkahiwalay kami. Si Bianca, buhat nang dumating siya sa buhay ko, ay sinabi ko sa sarili ko na siya'y panandalian lamang. Habang malungkot ako'y siya ang pansamantalang kasiyahan ko. Kumbaga, tawag ng laman lang ang pakinabang niya sa akin. But time by time, unti-unti ako nahulog sa kanya. Alam kong malit mapanganib ang magmahal ng dalawa. Sa katunayan, ito ang isa sa pinakamahirap na bagay na naranasan ko, ang sakit, ang kalungkutan, ang mga emosyon na dumadaloy. Kung minsan ay nagbabanta na madaig ako habang pinipilit kong panatalihin itong magkasama. Pilit kong pinipigilan ang isip ko na isipin ka, ngunit ayaw akong payagan ng puso ko. Alam kong mamahalin kita palagi, ngunit may mga bagay hindi natupad sa paraang inaasahan at pinapangarap mo. I break up with her. I'm sorry, Bianca. I love you pero hindi ko na alam ang dapat kong maramdaman. Marami akong katanungan. Hindi ko alam kung ano ba talagang pakay mo sa akin. You say alam mo kung saan ako lulugar pero ano ginawa mo? Sinend mo sa asawa kong skandal natin. Nag-video ka na hindi ko nalalaman. Para mo kong pinahamak. Mahal kita pero pakiramdam ko. Ang dami mong tinatago sa akin. Ang dami mong kasinungalingan. Kanina galing ako sa unit mo pero wala ka na pala doon. Ang sabi mo sa akin dati, pag-aari yun ng pinsan mo pero hindi pala. Pag-aari yun ng isang businessman na lalaki at hindi ko alam ang totoong dahilan ng pagtira mo doon. Alam mo, kung hindi lang kita na virgin noon, iisipin kong sinadya mong pagdating sa buhay ko. Iisipin ko na may isang taong nagutos sa'yo para pabagsakin ako. Pero syempre malabo yun dahil ako mismo unang dumating sa buhay mo. Ang malinaw lang sa akin ngayon, dapat na nating itigil ang relasyon natin na to. Hindi ito tungkol dahil mahal ko pa si Dorothy. Kung hindi naguguluhan lang kasi ako sa nararamdaman ko sa'yo. Gusto ko muna matahimik, Bianca. Magpalamig muna tayo sa isa't isa. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil sa may isang bagay na naman akong nalaman sa kanya. Isang bagay na lalo nagpatunay na may tinatago nga siya sa akin. Dahil sa matunog ang pangalan ni Bianca ngayon, nakilala siya ng marami. Kanina, isang kaibigan ang tumawag sa akin at biniro ako. Brad, kahit ako siguro magkakaroon ng mistress na singganda at sexy ni Bianca, ay higit pa sa 4 na milyon ang ibibigay ko. Sabihin mo nga, saan mo ba siya nakilala? Baka naman may kapatid o pinsan siya na kasing ganda niya na maaaring ereto sa akin. Jealousad. Nakunot lang ano ko. I don't know what he is saying. Hindi ko magets kung anong 4 na milyon yung tinutukoy niya. Excuse me, 4 million? Yes, Bianca is one of our clients here in my bank. She has a 4 million pesos in her account. Really? Well, that's great. Kunwari natutuwa ako sa nalaman. But knowing Bianca's background, imposibleng magkaroon siya ng ganung kalaking pera sa bangko. Otherwise, may nagbigay sa kanya nun. Hindi mo alam? Jello asked again. Hindi sa'yo galing? Of course not. Bakit ka naman bibigyan ng ganung kalaking halagang isang mistress? My voice sounds irritated now. Oh, if it's not you, kanino galing? I don't know, and I don't care. Kaagad ko nang pinatay ang linya na tawagan namin. Right now, I'm getting to my nerves. It's like my anger can kill someone. Saan kumuha si Bianca ng 4 na milyon? Bukod ba sa akin ay may ba siyang kalaguyo? Gaya ba ni Dorothy niloloko niya rin ako? But it is impossible. Sariwa at inosente ko siyang nakuha. Lalaki ako. Alam ko yun. Alam kong akong nakauna sa kanya. At linggo lang ang nakalipas buhat noon ay nagtrabaho na siya sa kumpanya ko. Imposible talaga. Palagi kami magkasama, palagi may nangyayari sa amin kaya imposibleng may iba pa siya maliban sa akin. Sa kaibuturan ko, naniniwalang puso ko na mahanap natin ang daan, pabalik na magkasama. Ngunit sa ngayon hindi ko yun maiisip. Kailangan kong mag-focus sa akin at pagalingin ang mga bahagi na akin na dumudugo sa pinakamahirap na emosyon na nalalaman ko. Ang masaktan ng ganito yung pakiramdam ng sakit na higit pa sa pisikal, kaluluwa o emosyonal. It's everything at once and it's almost suffocating and I'm fighting to breathe. Kaya naguhukay ako ng malalim. Sinusubukang pukawin ang aking espiritu at sinusubukang maging malakas. Hindi ko alam kung kaya ko, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Gusto kong lumipad muli upang makatakas sa lugar na aking nahulog at alam kong kaya ko, pero magtatagal ito. Akala mo malakas ka hanggang sa mangyari ang isang bagay na sumusubok na sirain ka. At pagkatapos ay marami kang natututunan tungkol sa iyong sarili. Alam ko meron ako, nasira ako, nadurog at nadurog ng sabay-sabay. Sa ngayon hindi pa rin kami magkikitang muli. Mabuti pa nga si Dorothy, alam ko kung bakit siya umalis.
Si Bianca, wala man lang siyang pasabi. Nakipaghiwalay ako sa kanya through text. Wala naman siyang naging tugon o paliwanag. Silence means yes. Ang hindi niya pagtugon sa aking tawag ay sapat na sagot na sa akin yun. Naisip ko lang, bakit ba ako nagkakaganito? Babae lang sila at hindi dapat ako nasasaktan ng ganito. Maraming isda sa dagat at sa itsura at yaman ko, kaya kung kumuha ng 5 o higit pa. Right, kung ayaw, di ayaw. Ako yata si Connor. Simula ngayong gabi ay ito ng huling araw na iisipin ko si Bianca. Bukas na bukas din ikakalimutan ko na siya. Sapat ng 5 araw ko na pagmumukmok. Nakakatawa lang ngayon ay mas parang nasaktan pa ako dahil sa hindi pagsasabi ng totoo ni Bianca. Samantalang si Dorothy na mula sa simula pa lang ay nagsasabi na ng totoo tungkol sa totoo niyang mahal na dahilan ng kanyang pag-alis ay isang gabi lang akong umiyak. Pero kay Bianca, pati bukong katawan ay apektado. I was so drunk with so much pain. I'm feeling dizzy because of the alcohol inside my system. Drive lang ako ng drive hanggang sa hindi ko na alam kung nasan na ako. Ang dilim ng daan at tanging ilaw lang na sasakyan ang nagbibigay liwanag sa akin. Nagpakalasing talaga ako dahil gusto ko na talagang alisin sa isipan ko si Bianca. Isa siyang lason na unti-unting sinisira ang sistema ko. Hindi ako dating ganito pero naging desperado at tanga ako sa pag-ibig. Isa lang siyang babaeng squatter na nangarap na makaahon sa putikan. Akala niya kasi ay mauto niya ako kaya nung wala siya mapala sa akin ay humanap siya ng iba. Ibang lalaki na mapaghuhut-hutan niya. Yung 4 na milyon galing yun sa lalaki niya. Magsama silang dalawa, wag lang silang magpapakita sa akin dahil papatayin ko sila. Speaking of which, hindi ko alam kung totoo bang nakikita ko dala lang na matinding kalasingan kaya ang babaeng nakatayo sa may gilid ng bangin ay si Bianca ang tingin ko. Ang tindig at ang mukha nito siyang siya. Kinuskus ko pang mga mata ko dahil baka imahinasyon ko lang kako. Imposible namang mapunta siya sa ganitong kaliblib na lugar. Inito ko pa rin ang aking sasakyan out of curiosity. Bumaba ako't sinubukan tingnan ng malapitan ang nasabing babaeng kamukha ni Bianca. Habang naglalakad ako papalapit ay nakita kong umaatras naman ng babae. Parang awa niyo na. Maawa po kayo sa akin. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Takot na takot ito. Hindi ko alam kung sino kausap niya. Pero obvious naman may kausap siya. Huwag niyo po akong papatayin. Pangako, lalayuan ko na si Connor. Sabi pa niya kaya na-convinced na ako si Bianca nga ang babaeng yun. Honestly, hindi ko alam kung sinong kausap niya at bakit niya sinasabing lalayuan niya na ako. Napahinto ako mula sa paglalakad at hinanapilit ang kausap niya. Ngunit wala talaga akong makita. Atras ng atras si Bianca at papalapit siya ng papalapit sa kapahamakan. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili kong bigyan siya ng babala. Don't move, Bianca! Sigaw ko ng puno ng pag-alala. Napatingin siya sa akin na tila nabuhayan ng makilala ko. Connor! Sabit niya sa hangin. Sabay na pangiti, nakangiti ngayon siya sa akin. Connor! Tulungan mo ako, Connor! Sasaktan nila ako! Tulungan mo ako! Ang mukha ni Bianca hindi ko mawari. Nakangiti nga siya sa akin pero kitang-kita ko sa mga mata niya. Ang labis na takot. Maya-maya pa'y bigla na lang siyang nadulas at nahulog sa bangin. Connor! God knows that I want to help her. Kahit galit ako sa kanya ay hindi ko siya matitiis. Tutulungan at tutulungan ko pa rin siya ano man ang mangyari. But my knees, I can't move it. I badly wanna run to her and help her but I can't. Hanggang sa mahulog na nga siya sa bangin. Kinabukasan. Bianca! Nagising ako na sambit ng sambit sa pangalang Bianca. Napanaginipan ko kasi siya na nasa bingit ng panganib. Tinatawag niya ako sa aking panaginip at humihingi ng tulong. Kaso hindi ko siya nilingon at kung kailan napahamak si Bianca ay dun lang ako tumugon. Kaso huli ng lahat, nahulog sa bangin si Bianca dahil hindi ko siya tinulungan sa aking panaginip. Kaya naman pala iyak ako ng iyak. That nightmare made me realize kung gaano ako katigas ngayon kay Bianca. Yung tipong alam ko sa sarili ko na hindi ko siya matitiis pero pilit ko lang na tinitigasan ang loob ko. Ang panaginip na ito'y tila nagpapaalala sa akin na kumilos na ako habang maaga pa at hindi pa huli ang lahat. Bago ko papagsisihan dahil imbes na hingin ko yung side niya, nag-jump into conclusion pa ako. Dali-dali akong bumangon at naligo at nagbihis. Hindi ako papasok ngayon dahil makikipag-ayos ako kay Bianca. Papaalis na sana ako ng bahay nang makita kong tumatawag ang aking secretary na si Cindy. Naisip kong about business lang kaya hindi ko ito sinagot. Siguro mga naka-4 na beses siyang tumatawag, ngunit deadma lang ako hanggang sa nag-iwan na lang siya ng mensahe. Sir, si Bianca po. Kailangan niya po ng tulong niyo, sir. Si Bianca po. Kailangan niyo po ng tulong niyo.
Nag-aalala ng gusto si Connor dahil sa text ng kanyang secretary. Hindi niya matitiis na tanongin ito mula sa phone lang. Humahango sa CEO patungong kumpanya upang personal na kausapin si Cindy at sa kung anong nalalaman nito kay Bianca. Nakasuot lamang siya ng maong pants at plain black t-shirt. Pagdating niya doon ay malalaking hakbang ang ginawa niya. Dire-diretso lang siya hanggang sa marating niya ang 39th floor kung nasaan ang office niya. Cindy, ano yung tinext mo sa akin? Bakit? Bakit kailangan ni Bianca na tulong ko? Nasaan mo siya? Sunod-sunod niyang tanong sa sekretary niya. Gustong-gusto ni Cindy na sabihin sa CEO na hawak ng ina niya si Bianca at ang nalaman niya tungkol sa pakikipagkasundo ni Dorothy kay Bianca. Ang kaso'y mahigpit siyang binilinan ni Mrs. Corazon na tumahimik at huwag makialam. Hindi ko po alam, sir. Basta alam ko po nawawala si Bianca. Nag-aalala po kasi ako sa kanya. Nahihirapan na magsalita si Cindy. Nadismaya naman si Connor. Akala niya may impormasyon na si Cindy sa kinaroroonan ni Bianca. Damit! Baka sa mukha na siya ang iritable. Is that all? Akala ko pa naman ay alam mo kung nasan si Bianca. Mabilis na tinalikuran ni Connor si Cindy. Oo, siya rin naman ay nag-aalala. Bagamat ipinagtanggol na ito ni Dorothy sa pamamagitan ng post ay labis-labis pantakot ni Connor. Bianca, nasan ka na ba? Bumalik ka na, hindi na ako galit. Connor tried to use all his connection to find Bianca from police to a private investigator at maging siya ay naglaan mismo ng oras para hanapin si Bianca. Ngunit wala talaga. Huwag naman sana. Iniisip ni Connor na baka sinukuan na siya ng dalaga. Ang mabuhay kasama siya, isang malaking risk para kay Bianca. Ni wala siyang nagawa para ipagtanggol ito, sa halip ay pinagdudahan niya pa ito. Halos mapahamak si Bianca nang madikit sa pangalan niya kaya naisip niyang baka talaga ayaw nito magpakita. 3 araw na hinanap ni Connor ang dalaga. Hindi birong effort na nilalaan niya sa araw-araw na paghahanap dito. Isang gabi, kusa niyang dinala ng mga paa niya sa dati nitong bahay, sa squatter area. Dito'y sinubukan niya magtanong-tanong sa mga kapitbahay nito, baka sakaling meron pang may alam kung nasan to. Manong, magandang gabi ho. Pwede po bang magtanong? Connor is very tired now. Nakasalubong niyang sa matandang dati na rin niyang napagtanungan, si Mang Tasyo. Katapat bahay lang ito ni Bianca. Oo, ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Tinuro ni Connor ang abandonadong bahay ni Bianca sa matanda. Ito pong nakatira dati dito. May balita po ba kayo kung nasan siya? Or nagawi ho ba rito nito mga nakarang araw? Ah, si Bianca ba? Naku, hindi na siya nauuwi dito. Palagay ko'y nagtatago, sabi ni Mang Tasyo habang buhat-buhat ang isang upuan. Maupo ka muna. Nagtatago ho? Pag-uulit ni Connor. Another confusing issue from Bianca. Baon kasi sa utang ang batang yun. Buhat na magkasakit ang nanay niya ay nabaon na siya sa utang. Wala kasi silang kamag-anak na tutulong sa pagpapagamot ng nanay niya. Kaya sa murang edad ay tad-tad na ng utang ang batang yun. Balita ko pa nga ay inabot ng milyon-milyon ang bill nila sa ospital. Ewan ko kung kanino yung nangutang para mailabas ang bangkay ng ina niya. Basta 1 linggo buhat ng pagkalibing umalis na siya sa lugar na to. Hindi alam ni Connor ang tungkol sa problema ang kinakaharap pala ni Bianca. Ngayon lang din niya naintindihan kung bakit mag-isa lang ito sa bahay. Naguguluhan man si Connor muli, mas lamang pa rin ang awang nararamdaman niya. Ganun palang pinagdadaanan ni Bianca. Ibig sabihin ho, noong umalis ka mo si Bianca rito 1 linggo pa lang na naililibing ang ina niya? Kung ganun kasi, ibig sabihin, nang madali niya si Bianca ay namumroblema pa ito sa pambayad ng ospital. But what makes Connor confusing is paano nga ba nailabas ni Bianca ang ina niya gayon 20k lang naman ang binayad niya rito? Oo, ganun na nga. Malatang umuwi si Connor. Ang dami-dami niyang iniisip, dumagdag pang pagkakatubos ni Bianca sa ina niya. Tapos lately ay may natuklasan pa siyang may 4 na milyon ito sa bangko. Imbis na magalit siya ay mas naintindihan na niya ngayon ang mga posibleng dahilan ni Bianca. Posibleng kumapit siya sa patalim. Posibleng may sponsor siya at yun ang nagbigay sa kanya ng pera sa isip-isip niya. Pero kung totoo man yun, bakit nakipagrelasyon pa siya sa akin? Sa akin wala siyang napapala kung hindi pagtatalik. Halos mabaliw na si Connor kakaisip. Kulang na lang sa bunutan na niya ang sarili. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip ay biglang dumating ang kanyang ina na si Mrs. Corazon. Mukhang malalim yata ang iniisip ng anak ko. Tungkol ba ito kay Dorothy? Pangasar nito sa anak. Connor fake a smile. Of course not, ma'am. I just let her what makes she happy. Malamig na tugon niya sa panginis ng kanyang ina. Then who? Naupo ito sa upuan na katabi ng inuupuan na anak.
Is it Bianca? Connor nodded his head. Yes, ma'am. Pag-amin niya. I'm worried about her. Hindi ko alam kung nasan siya. I tried to find her but I failed. I badly wanna see her. Desperado na si Connor kaya nagsabi na siya sa ina niya ng tunay niyang nararamdaman. I fell in love to my mistress, mom. Mas mahal ko siya kaysa kay Dorothy. Pero pakiramdam ko, niloloko niya lang ako. Pakiramdam ko, hindi siya seryoso sa akin. Pakiramdam ko, ako lang ang nagmamahal sa kanya. You can feel so much emotion in Connor's voice. Hinagod ng inang likod ng anak. I see nothing wrong with that. Ganun talaga kapag nagmamahal, para kang napapraning. That's normal. Mahal mo ka mo eh. Ikaw, tatanungin kita. Noong nagkaroon ba kayo ng relasyon, naramdaman ba na mahal ka rin niya? I mean, I'm sure mayroon siyang mga bagay na ipinapakita sa'yo, kaya nahulog ang loob mo sa kanya. Maraming beses niyang ipinaramdam sa akin na mahal niya rin ako. She gave all to me, not just her virginity, but also her dignity, ma'am. Hindi ko to naramdaman kay Dorothy. Tanging kay Bianca lang ako nagkaganito. In just a short period of time, nagkakaganito na ako. Well, if that's the case, I will happy to find her, but in one condition. What condition? To be able to love Bianca, you need to sign the divorce paper first. Hindi kayo matatanggap ng tao habang kasal pa kayo ni Dorothy. Mananatiling kabit mo si Bianca habang kasal pa kayo ni Dorothy. Parang napaiisip si Connor. Kung pipirmahan ko yun, paano pa ako makakaganti kay Dorothy? Parang hinayaan ko na lang siyang sumaya kasama ng kabit niya. Pero kung hindi mo pipirmahan, para mo na rin tinanggalan ng kaligayahan ng relasyon niyo ni Bianca. Hindi masasagot muna sa ngayon ni Connor ang magiging desisyon niya. Nakadepende ang lahat ng yun kung makikita niya pa si Bianca. Bahala na, but for now, ay badly wanna si Bianca. Son, if she loves you too, she will come back. Remember that, ang tunay na nagmamahal, magtatampo yan pero hindi ka matitiis niyan. Ang gawin mo, matulog ka na at bukas ay bumalik ka na sa trabaho mo. Believe me, babalikan ka niya kung totoong mahal ka niya. Naginawaan si Connor sa mga salita ng ina. Thank you, ma'am. Thank you for enlightening me. Thank you for always being there for me. Napayakap si Connor sa kanyang ina. Ganitong-ganito sila simula pa ng bata siya. Sa tuwing pakiramdam niya hindi na niya kaya, palaging nandyan sa tabi niyang kanyang ina para pagayanin ang loob niya. Kinabukasan, kailangan ni Connor na magtiwala at maniwala sa isang araw ay babalik sa kanya si Bianca. Hindi man ngayon, pero naniniwala siya na hindi siya nito matitiis. Ang ginawa ni Connor ay sinimulan niya ang araw niya gaya na nakagawian niya dati. Maaga pa lang ay nakakain na siya ng almusal at nakagayak na. That's what a CEO daily routine. Dumating siya sa company na eksaktong alas 8 at taas noong naglakad patungong elevator. Maliwalas ngayon ang mukha niya kaysa nung mga nakaraang araw, but still, hindi niya mahanap ang dahilan kung bakit kailangan niyang umiti. Maraming empleyadong bumati sa kanya, ngunit hindi siya naglaan ng kahit isang peking itiman lang sa mga ito bilang pagbati pabalik. The CEO is back, the damn CEO who doesn't care to the world. Pagdating niya sa office niya, binati siya ni Cindy, ngunit pagsusungit ang tinoon niya dito. I will be busy today. I have 3 guests coming. They are all from other countries who want to invest in the company, so please. I don't want to accept another appointment today, okay? Copy po, sir. Pagkapasok pa lang ni Connor sa loob ng office niya, ay kaagad na niyang naamoy ang pamilyar na pabango sa kanya. Ang pheromone perfume na gamit ni Bianca. Kaagad tuloy siyang nanghina dahil dito. Napatingin siya sa bakanting upuan nito at inalala ang mga araw na kasama niya to. Connor misses her coffee. Here is your coffee, sir. No cream, less sugar. Ang palagi sinasabi ni Bianca pagdating pa lang niya. Sa sobrang pagkamis niya rito parang totoong boses dito. Sir, hindi niyo po ba ako naririnig o ayaw niyo pa rin po ba akong pakinggan? Napakunot ang noo ni Connor at agad siyang napalingon. Pagkalingon niya ay hindi pa siya makapaniwala. Kinusot niya ang dalawang mata niya sa pag-aakalang imahinasyon niya lang na nandito si Bianca. Bianca, hindi makapaniwala niya sabi. Bakit? May iba na ba nagtitimpla ng kape sa'yo? Napanguso tuloy si Bianca para kasing gulat na gulat ka. Kaagad siyang nilapitan ni Connor at niyakap ng mahigpit. Bumalik ka nga. I miss you so much, Bianca. Akala ko iniwanan mo na ako. Panay ang halik ni Connor sa dalaga. Ano? Bakit nagkabaliktaran ata? Sino ba nakipag-break? Ako ba? Halos pugpugin siya ng halik ni Connor sa noo, kilay, leeg at baba. Bianca, akala ko kasi niloloko mo lang ako pero natauhan na ako. Hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. Kung ano man yung dahilan mo kung bakit ayaw masagutin ang mga tanong ko.
Okay lang, Bianca. Basta mangako ka sa akin na aking ka lang at mahal mo ko. Ako lang ang... Oo naman. Ikaw lang naman talaga. Ikaw lang to napakasiloso eh. Dahil sa sobrang pagka-miss ni Connor kay Bianca, ay iniwan niya muna ito saglit at mahigpit na binili na ng kanyang sekretaryan si Cindy. Cancel all my appointments today. I have something more important to work on first. Anong buhay kaya ang kakaharapin ni Bianca ngayong muli siya nagbalik sa piling ni Connor? Ano ang gagawin ni Mrs. Corazon para makaganti kay Dorothy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.